Magsisimula ang kwento sa isang matinding labanan ng mga barbarian, na kung saan ang katangian ng isang barbarian ay pinanganak na isang mandirigma, at pinalaki para makipaglaban, at isang karangalan ng barbarian na mamatay ng lumalaban hanggang huli. Makikita ngang nilalabanan ng tatay ng ating pangunahing tauhan, ang kanyang mga katribo upang makatakas ang kanyang anak. Sumigaw nga siya sa kanyang asawa na ihanda niya na daw ang mahika para makatakas ang anak nila, at habang siya ay pipigilan ng mga taksil nilang katribo, na agad din namang sinang-ayunan ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, naisip ng ating bida na ang kanyang tatay ay isang dakilang mandirigma, pero kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ay nagawa pa rin silang pagtaksilan ng sarili nilang tribo, at ang kanyang tatay ay nakipaglaban hanggang sa huli para sa kanyang pamilya at sa kanyang karangalan. Matagumpay nga nilang tinamaan ng sibat sa tiyan ang tatay ng ating bida, kung saan dumura ito ng dugo. Ngunit nakita ito ng ating bida, kaya malakas niyang sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama, habang siya ay bitbit ng kanyang ina. Kahit na maraming nakatusok na sibat sa kanyang katawan, hindi hinayaan ng kanyang ama ni isa ang makalapit sa kanyang anak. Kaya mabilis na iwinasiwas ng kanyang ama ang hawak nitong palakol na patungo sa kanyang mga kalaban, at makikitang mabilis na nagkaputol-putol ang kanilang mga katawan. Habang patuloy na tinatawag ng ating bida ang kanyang ama, ang kanyang ina naman ay sinisimula na ang pag-activate ng spell. At makikita nga na matagumpay na na-activate ng nanay ng ating bida ang mahika para makatakas ang kanyang anak, at ang pangalan ng ating bida ay si Aiden. Sabi ng nanay niya sa kanya na mas ligtas daw sa ibang dimensyon kesa sa lugar nila, kaya sikapin daw niya na mabuhay, at palayo na nga ng palayo si Aiden, at biglang sinigaw ng tatay niya ang kanyang pangalan, na agad namang napansin ni Aiden, at sinabi ng kanyang ama sa kanya na sikapin daw niya na maging malakas, para walang mang-aapi sa kanya, at siguraduhin daw niya na siya ay mabubuhay sa ibang dimensyon. At naiiyak na tugon ni Aiden sa kanyang tatay na sisikapin niya na mabuhay, at sa huling sandali, nakita ni Aiden ang kanyang tatay na walang pinagsisisihan at walang takot na sinugal ang kanyang buhay bilang isang tunay na barbarian. Sa kasalukuyan sa Earth, makikita ang isang grupo ng kabataan na mayroon silang pinagdidiskitahan na isang mayamang estudyante, at ang pangalan niya ay si Kim Jin Tae. Makikita itong nakaluhod at sinabi sa kanya ng mga bully na magmadaling tanggalin ang kanyang bag at ang kanyang mamahaling relo. Ngunit biglang sinabi ni Jin Tae na, "Hindi nyo dapat gawin ito, baka may mangyari na masama sa inyo." Kaya biglang lumapit ang tumatayong pinuno ng mga bully at sinabi niyang kung meron mang mangyayaring masama sa'yo yun, tanga, at tugon ni Kim Jin Tae na ang kanyang kaibigan ay papunta na dito, at biglang hinawakan ng lalaki ang ulo ni Kim Jin Tae at naghahanda na ito para sampelan siya, at sigaw ng lalaki kung sino naman daw ang kaibigan niya, ito daw ba ay nakakatakot or siya ba ay isang halimaw. Nang biglang may sumabog ng malakas at tumilapon ang lalaki. Gulat na gulat ang mga kasama niya dahil biglang nawasak ang pader, at makikita ang isang malaking lalaki na sumuntok sa pader. At ito ang ating bida na si Aiden, at ang pangalan niya sa Earth ay Kang Chuldo, at galit niyang sabi sa mga nangbabuli sa kaibigan niyang si Jin Tae na sila ay mas asama ang ugali, at namumutlang tanong ng isang lalaki kay Chuldo kung anong klaseng tao siya, paano niya nagawang mabutas ang pader sa pamamagitan ng isang suntok lang. At biglang hiniblot ni Chuldo ang damit nito at sinabi niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya tinitigan niya ito ng masama, habang nakakuyom ang kanyang kamay at sinabing siya ang kaibigan ni Jin Tae. At bigla na nga niyang pinagsusuntok ang mga lalaking nambuli sa kaibigan niyang si Jin Tae. At umuwi na nga si Chuldo at Jin Tae. At sa pag-uwi nila sabi ni Jin Tae kay Chuldo na siya ay pambihira dahil nagawa daw niyang masira ang pader. At siya daw ba talaga ay isang tao? At biglang nagulat at namutla si Chuldo, sigaw niya kay Jin Tae kung ano daw ang pinagsasabi niya, malamang siya raw ay isang tao. Sa isip ni Chuldo siya ay napunta sa Earth, 10 taon na ang nakakalipas, kaya minsan may pagdududa sa kanya ang kanyang kaibigan, kaya sinabi ni Chuldo na huwag magsalita ng mga walang kabuluhan, kaya niyaya niya na itong umuwi, at makikita nga na nakauwi ni si Chuldo sa kanilang bahay. At makikitang halos 5 mangkok na ang kanyang nauubos at patuloy pa rin siya sa kanyang kinakain, ngunit sinabi ng kanyang lolo na mukhang kakaunti lang ang kinain niya, siya ba ay walang gana at ilang araw na siyang ganon, at tugon naman ni Chuldo sa kanyang lolo na wala nga daw siyang gana ng mga nakaraang araw. Balik na tanong niya sa kanyang lolo, kung bakit siya ay hindi kumakain ng madami, kaya tugon naman ng kanyang lolo sa kanya na matanda na siya at mahina na ang panunaw niya, kaya makita lang niya na kumakain siya ng madami ay nabubusog na siya,
At nakangiting sabi ng lolo niya na dal-iyan niya na at kumain pa siya ng marami. Sa isip ni Chuldo ang kanyang lolo ay ang tao na pinaka-pinasasalamatan niya, dahil hindi daw ito nag-atubili na kupkupan siya at palakihin na walang hinihinging kapalit, at biglang sinabi ng kanyang lolo sa kanya na si Coach Park ay tumawag, at nagtatanong ito kung gusto daw ba niya maging isang boxer, at sinabi ni Chuldo na ayaw niya maging isang atleta, at biglang nagulat ang lolo niya, tanong niya kay Chuldo kung bakit ayaw niya, pero lahat naman ng sinalihan niyang sports ay siya ang laging nagiging panalo, at sa isip-isip ni Chuldo, na kaya ayaw niyang pumasok sa mundo ng sports dahil ang barbarian at tao ay magkaiba, at kung sasali siya sa sport ay parang siya ay nangdaya. Kaya humihingi siya paumanhin sa kanyang lolo dahil ang isang tulad niya na barbarian ay isa lang ang landas na pwedeng tahakin yun ay isang maging magiting na mandirigma, kung saan kailangan lumaban sa madudugong labanan na may mga kalaban na malalakas, ngunit ang problema ay ang mundong ito napakatahimik. At sa labas makikita si Chuldo na nagpapahangin at bigla niyang narinig ang kanyang lolo na may pinapanood, tungkol pala ito sa naganap na trahedya kung saan madami ang nasawi. At pumasok na nga si Chuldo at tinanong niya ang kanyang lolo kung ano ang nangyari sa balita. Tugon ng kanyang lolo na mayroon daw nangyaring aksidente sa Cheongju at mahigit 120 ang nasawi, at sabi din doon na ang may gawa noon ay isang halimaw, at napatingin nga si Chuldo sa balita at nakita niya ang halimaw na isang osa. At biglang nagulat si Chuldo nang nakita niya yon. Habang siya ay nagulat na tigilan siya kaya sinabi ng kanyang lolo na nakaharang siya kaya inutusan niya ito na umupo, at tinawag ni Chuldo ang kanyang lolo. Naikina bigla ng matanda, at sabi niya sa kanyang lolo na siya ay lalabas muna, makikita nga ang isang sasakyan papunta sa Cheongju, at sinasabi ng driver kung siya ba ay ang kanyang driver. At first time niyang magmaneho ng sasakyan ng napakalayo mula nang binili ito ng kanyang ama sa kanya, at sa loob ng sasakyan ay makikita si Chuldo at Jintae. At masayang nagpasalamat si Chuldo sa kanyang kaibigan, dahil sa pagpayag na samahan siya, naalala ni Chuldo na ang halimaw na nakita niya sa balita ay kapareho ng nakita niya nung bata pa siya sa mundo nila, at mukhang konektado iyon sa mundo niya, at biglang napahinto ang sasakyan nila Chuldo, dahil nakita nila na sobrang daming tao ang nangtipon-tipon sa harap nila, kaya sinabi ni Chuldo na mukhang mayroon nga talagang nangyari, at sinabi ni Jintae na, sinabi nila na ito ay isang kalamidad. Ngunit ang atmosfera ay napakatindi, at may mga sundalo pa. Kaya sinabi ni Chuldo na ito ang lugar kung saan nangyari ang sakuna, at may biglang lumapit kay Chuldo at sinabi nito na ang katawan niya ay sobrang laki, kaya tinanong siya nito kung saang grupo sila kabilang, at inabot niya sa kanya ang kanilang company card. Sinabi ng lalaki na ayon sa kanyang kasuotan mukhang siya ay wala pang kinabibilangan na grupo, at kung interesado sila ay pwede sila sumali. Kaya nagtaka si Chuldo, at tinatanong niya kung ang grupo daw ba nila ay isang guild na kung saan nagtitipon-tipon ang mga mandirigma. At biglang lumapit ang lalaki kay Chuldo at inakbayan siya nito, at sinabi na ang lalaking ito ay mahusay magpatawa sa kabila ng kanyang hitsura. At dagdag pa ng lalaki, dahil tayo ay gumagawa ng mga planeta, kaya mas bagay na tawaging mga manggagawa kaysa sa mga mandirigma. Sumali ka sa grupo namin, at hindi ka magsisisi. Kaya pinagmasdan niya maigi ang card na ibinigay sa kanya at bigla niya itong pinunit at sinabi niya sa lalaki na siya ay isang mandirigma hindi isang taw-tauhan, ang pagiging taw-tauhan ay kasiraan sa pagiging mandirigma. Kaya galit na galit ang lalaki kay Chuldo, sigaw nito na ang lakas daw ng loob niyang tanggihan ang alok nila, siya ba ay isang inutil, at galit na sabi ni Chuldo na kung siya ba ay iniinsulto niya, nang biglang napatingin si Chuldo sa kanyang likuran, dahil mayroong biglang lumabas na itim na aura. At sinabi ng mga nag-aabang na tao na magsisimula na kaya lahat sila ay magtipon-tipon na, at napapamura na nga lang si Jintae sa nasaksihan niya, at nagtataka niyang tanong kung ano ba ang nangyayari. At biglang lumabas ang isang malaking ball na kulay itim at system window na magsisimula na daw ang apocalypse trial, na ipinagtataka ni Chuldo, at nalalapit na din ang katapusan ng mundo sa Earth, kaya ang planetang Nova ay tutulungan ang mga nanirahan sa Earth na lumakas, at may biglang lumabas na isang malaking portal. At sinabi ng system na kailangan nilang makatakas sa apocalypse trial. At gulat na gulat si Chuldo sa nasaksihan niya, kaya agad silang na-teleport sa ibang lugar. At makikita ang dalawang ibon na nakatingin sa kanila. Sa pagmulat ng kanilang mga mata ay napadpad na sila sa ibang dimensyon.
na ikinataranta ni Jintae kaya napapa hawak na lang siya sa kanyang ulo. At tarantang sabi ni Jintae kay Chuldo na panindigan daw niya ang lahat ng ito, dahil siya ang dahilan kaya sila nandito, dahil ang kanyang kotse ay biglang nawala at paniguradong malalagot siya sa kanyang mga magulang. At biglang napahinto si Jintae dahil sa system notification na nakita niya, dahil nakalagay dito na kailangan daw nilang makakuha ng isang goblin coin. Kaya nagtaka si Jintae kung ano kaya ang ibig sabihin ng apocalypse trial na iyon. At biglang sinabi ni Chuldo na tumingin siya sa harapan. Sa harapan nila makikita ang grupo ng mga goblin na nanlilisik ang mga mata at gutom na gutom. At kaya biglang natakot si Jintae at tinatanong niya si Chuldo, kung ano daw klaseng mga halimaw iyon, at kung yun din ba ang kailangan nilang patayin para makakuha ng goblin coin. At walang atubili na sumugod si Chuldo sa mga goblin na ikinagulat ni Jintae, at sa isip niya matagal niya nang hinihintay ang ganitong eksena. Siya ay tuwang-tuwa dahil magagawa na niyang masubukan ang buong porsyento ng lakas niya, at sinipa na nga ni Chuldo ang goblin at sa pagsipa niya na yun ay tumilapon ito, at sabay-sabay na sumugod ang mga goblin patungo kay Chuldo, at sabik na nilabanan ni Chuldo ang mga goblin dahil ang buo niyang katawan ay sabik sa ganong labanan. Ang kanyang barbarian instincts ay nagsasabi na kailangan niyang tapusin ang bawat laban, at kahit anong apocalypse trial pa yon ay gagawin niya. At pinagsusuntok na nga ni Chuldo ang mga goblin, at sa isang iglap lang ay napuksan niya na agad ang mga ito, at nang nakita yun ni Jintae ay hindi ito makapaniwala. At biglang nagtaka si Chuldo dahil biglang naglalaho ang mga goblin na napatay niya, at may biglang lumabas na isang coin. At may nag-pop up na system na yun ay ang goblin coin at yun ang currency sa lugar ng Nova. At yun ay hindi pwedeng ipasa sa iba. Paglaho ng goblin coin sa kanyang kamay dahil doon ay nag-pop up ulit ang system na natapos niya na ang kanyang quest, at pwede na siyang pumasok sa portal papunta sa Nova, na ipinagtataka ni Jintae kung ano ibig nitong sabihin, at bigla silang napalinggan sa may gilid at doon nakita nila ang kulay purple na portal papunta sa Nova. Sa sumunod na pangyayari makikita na bagbog sarado si Jintae at may hawak itong pamalo. At galit niyang sabi kay Chuldo ba't daw niyang nagawang itapon siya sa grupo ng mga goblin, gusto daw ba niya na siya ay mamatay, at tugon naman ni Chuldo, na dahil ang goblin coin ay hindi pwedeng ipasa sa iba, sa madaling salita kailangan niyang makakuha ng para sa sarili niya, at habang siya ay nakikipagtalo kay Chuldo sa likod ni Jintae ay may buhay pa palang isang goblin, at bigla itong sumugod sa kanya. Nang makita yun ni Jintae siya ay biglang nataranta, pero mabilis naman itong tinapakan ng malakas ni Chuldo, at sabi niya kay Jintae ang pakikipaglaban daw ay mabilis na pamamaraan para lumakas, at huwag siyang mag-alala dahil hindi niya hahayaan na mamatay siya, at kasalanan ko din kung bakit ka napunta sa ganito kaya responsibilidad kita. At nagpasalamat si Jintae kay Chuldo dahil natapos na din niya ang kanyang quest. Sa isang dako may nagmamasid na mga sundalo, at nakita nila ang kanilang duffel bag na kinuha ng mga goblin, at sabi ng sundalo sa kanyang kasamahan, na tara na at paslangin na natin ang mga goblin, pero sa panig naman nila Chuldo ay nakuha na nila ang duffel bag ng mga sundalo, at sinabi ni Chuldo kay Jintae na ang bag na yun ay madaming kapakipakinabang na bagay, at mayroon ding mga pagkain kaya hindi na sila magugutom, at may biglang nagtutok ng baril sa mukha ni Chuldo. At galit na sumigaw ang mga sundalo kay Chuldo na patay ka ngayon, at nang nakita ng mga sundalo na tao ang tinutukan nila ng baril sila ay nagulat at napahinto, makikita sa likudan na takot na nakataas ang kamay ni Jintae. Sa sumunod na pangyayari sila ay nagluluto ng kanilang pagkain, at humingi ng pasensya ang mga sundalo kila Chuldo dahil napagkamalan nila silang mga goblin. Tugon naman ni Chuldo na wala lang yun, at sila din ay nagulat dahil may mga tao din pala sa napuntahan nilang dimensyon. At tanong ni Jintae sa mga sundalo na sila din ba ay nakikilahok sa apocalypse trial, at kung sila talaga ay kalahok tama pala talaga ang nakasulat sa system window, at tugon ng sundalo kay Jintae na tama ang sinabi niyang yun, at ang gobyerno ay naghahanda sa parating na apocalypse, dahil ang planetang Nova ay mag-migrate sa Earth. Kaya kailangan nila magtulong-tulong para makabuo ng madaming village sa Nova. Kaya pati ang mga malalaking kumpanya ay pumunta na sa Nova para magsimula at maghanda sa bagong era. At tanong ni Chuldo sa sundalo madami bang mga halimaw sa mundo ng Nova katulad ng mga nakalaban nila kanina? Tugon ng sundalo sa kanya ang dimensyon na ito kung asan sila ay testing stage pa lang, at ang mismong Nova ay ang totoong main stage, kaya ang pagpapalakas daw ngayon ay mahalaga.
At sinabi din ng sundalo sa kanila na kunin na nila ang duffel bag na yun dahil marami naman daw silang supply, at malugod naman tinanggap ni Jean Tae ang duffel bag, at sa isip ni Chuldo kung ang Nova ba ay mas challenging kaysa dito, nang naisip ni Chuldo siya ay napangiti na lang dahil madami pa siyang makakalaban, doon na mga halimaw. Sa sumunod na pangyayari nagpatuloy na ulit si Chuldo at Jean Tae sa kanilang paglalakbay at tanong ni Jean Tae, si Chuldo bakit daw sila maghahunt ulit? Pwede ba na magpahinga muna sandali? Tugon naman ni Chuldo na hindi maganda tumanga at magpakampante. Dahil sa binigay na impormasyon ng mga sundalo sa kanila kanina, dapat na sila ay lumakas agad ng mas mabilis, at nakita na nga nila Chuldo ang kampo ng mga goblin. At sa isang banda ay may kakaibang goblin sa taas ng tore, at mayroon itong mga sinasabi, kaya biglang nagtaka si Jean Tae dahil ang goblin na nasa itaas ay kakaiba sa mga nakalaban nila kanina, at hindi na nag-atubili na sumugod si Chuldo sa mga goblin, at nagulat ang mga goblin dahil may sumusugod sa kanila ng sobrang bilis, at sa isang iglap lang ang lahat ng goblin na nasa baba ng tore ay napuksan na niya lahat, at bigla itong napansin ng goblin na nasa itaas na may umaakyat sa tore at sigaw niya sa goblin, na maghintay lang siya dyan at papunta na siya para patayin siya, at nang lilisik ang mga mata ng goblin habang nakatitig kay Chuldo at siya ay gumamit ng Thunder Spell upang ipang-atake kay Chuldo. Na ikinagulat ni Chuldo at iniisip niya kung ang goblin bang ito ay isang mage. Pagkatapos ay solido niyang tinanggap ang kidlat mula sa goblin, at biglang napasigaw si Jean Tae, nang nakita niya na tinamaan si Chuldo. Sa kabilang banda na pang-isi na lang ang goblin nang nakita niyang tinamaan ng Thunder Spell niya si Chuldo, pero bigla siya nagulat dahil may biglang nagsalita. At yun pala ay si Chuldo, at sinabi ni Chuldo sa goblin na ang Thunder Spell na yun ay medyo masakit. At nang nakita ng goblin na buhay pa si Chuldo, hindi ito nag-atubili na mag-cast ulit ng Thunder Spell sa kanya. At solido ulit itong tumama sa kanya. Na ikinatutuwa niya kaya sinabi ni Chuldo sa goblin na sige lang mag-cast lang siya na mag-cast ng Thunder Spell. At sa isip-isip ni Chuldo na ang buong katawan niya ay nanginginig na, pero kahit na ganun ay kayang-kaya niya daw itong tiisin, dahil hindi lang daw dugo ng barbarian ang dumadaloy sa kanya. Dahil dumadaloy din ang dugo ng nanay niya na isang dakilang mage, at buong lakas nang ang tumalan si Chuldo sa mage goblin. At habang siya ay naghahanda para hampasin ang goblin mage, sumigaw ito sa goblin na ang sakit ng Thunder Spell niya ay hindi siya kayang patayin. Kaya sumigaw siya ng malakas. At sa sobrang lakas ng paghampas ni Chuldo ay nawasak ang buong tore, at makikita sa baba na nakahiga na si Chuldo sa lupa, at sabi niya ang ginawa niya na yun ay sobrang mapanganib. At buti na lang din ay nagawa niyang malagpasan ng Thunder Spell na yun, dahil sa magic resistance na mula sa dugo ng nanay niya. At biglang nagulat si Chuldo nang nakita niya ang kanyang reward sa pagpatay sa Mage Goblin, dahil hindi lang Goblin Coin ang nakuha niya, nakakuha din siya ng isang mana orb. At sa item na yun ay magkakaroon siya ng mana tulad ng isang mage. At biglang nagulat si Chuldo dahil biglang pumasok sa may dibdib niya ang mana orb. At hindi makapaniwala si Chuldo dahil ang buong katawan niya ay biglang lumakas. At habang nakakuyom ang kanyang kamay, iniisip niya na ito ang kapangyarihan ng orb. Sa kabilang banda ay tumatakbo si Jean Tae papunta kay Chuldo. At tanong nito kay Chuldo bakit siya ay buhay pa rin. Kahit siya ay nakuryente na ng sobrang lakas, siya ba talaga ay isang tao? At biglang tinawag ni Chuldo si Jean Tae at sinabi niya na kailangan nilang maghunt pa ng marami. At nagulat na lang si Jean Tae sa sinabi na yun ni Chuldo. At sigaw ni Chuldo na kailangan nilang hanapin ang susunod na hunting ground. Katulad ng Mage Goblin na nagbibigay ng mana orb. At tarantang sigaw ni Jean Tae kay Chuldo na tumigil na siya. Sa sumunod na umaga sinabi ni Jean Tae kay Chuldo na talaga daw ba na hindi siya natulog para mag-hunt ng mga Mage Goblin. Makikita nga na nakakuha si Chuldo ng 3 orb. At sigaw ni Chuldo kay Jean Tae na hindi lang daw mana orb ang kanyang nakuha dahil nakakuha din siya ng strength at perception orb. At hindi na daw siya makapaghintay na subukan ang kapangyarihan ng mga orb na yun, at parang ang pakiramdam daw niya siya ay sobrang lumakas sa loob lang ng isang araw. Tugon naman ni Jean Tae sa kanya na siya ay talagang baliw na, at may biglang lumabas na system window sa likod ni Chuldo, nakalagay dito na 12 oras na ang nakalipas sa Apocalypse Trial. Dahil doon ang mga failed bosses ay magpapakita na sa Apocalypse Trial ground,
At biglang nagtaka si Jintae, ano daw kaya ang mga failed bosses na yun? Makikita sa system window ang mga failed bosses daw ay malalakas na kalaban, kaya dapat daw nila itong iwasan ng mabilis kapag nakakita sila ng mga boss. Nang nakita yun ni Jintae, agad niyang sinabi kay Chuldo na umalis na agad sila dito at pumunta na sila sa portal, pero sa kabilang banda nang nakita yun ni Chuldo, siya ay tuwang-tuwa nang nakita niya yun, dahil may malakas na siyang makakalaban. Sa sumunod na pangyayari maririnig ang mga dagandong ng bawat hakbang ng halimaw, lumitaw na nga ang isang napakalaking ogre, at nilalabanan ito ng mga sundalo, pero kahit binabaril na nila ang ogre ay hindi ito tinatablan ng bala, kaya nagsimula silang makaramdam ng kawalan ng pag-asa nang makitang naghahanda na ang malaking ogre para hampasin sila, kaya napapikit na nga lang ang sundalo sa huling sandali ng buhay niya, ngunit biglang dumating si Chuldo at sinuntok nito ang hawak na sandata ng ogre, at sinuntok din ito pati ang tiyan niya, na ikinagulat ng mga sundalo at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. At sa isip-isip ni Chuldo na nakakapanabot na makalaban niya ang mas malaki sa kanya, at sinabi ni Chuldo sa mga sundalo na tumabi sila, dahil kailangan niyang labanan ang ogre ng mag-isa, na ikinagulat ng mga sundalo at hindi sila makapaniwala sa kanyang mga aksyon. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.